Let us open our Bible. Please read on Matthew 13:24 hanggang 30. Praise the Lord. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy has done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Ayan. Praise the Lord! So, this is the parable of the weeds, na kung saan ang kaharian ay katulad sa isang tao na nagtanim sa isang lupa. Okay, babasahin natin ito sa Tagalog. Alright. Sinasaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat, samantalang nangatulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, wag, baka pagtitipon ninyo sa mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon na pag-ani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Okay. So, isa itong matatawag natin na parabolo na nagtanim ang Panginoon ng trigo. Samantalang pagkatapos, bigla namang may nagtanim at ang kanyang kaaway ang nagtanim. Tumubo rin ito. Pero ang tinanim, yung paninirang damo o yung dawagan kung baga pa. So, sabi ng kanyang mga alipin, Panginoon, aming bunutin ang mga paninirang damo at tipunin namin. Sabi niya, wag. Madamay mamaya yung mga mabubuting tanim, yung trigo. Hintayin natin panahon ng pag-aani para unahin natin yung trigo, tipunin, sunugin. Pagkatapos yung unahin natin yung paninirang damo, tapos tipunin natin, sunugin, then yung trigo at ilalagay na natin sa ating bodega. So, anong ibig sabihin nito?
What is the interpretation of this? Pakinggan natin ang interpretation ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Okay. Proceed to Matthew 13:36 hanggang 43. Praise the Lord. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them that which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Yan. Praise the Lord! Yung pala ang interpretation nun. Ang sower of the good seed is the Son of Man, or Jesus Christ. The field is the world. Then the enemy, which sown ng dawagan or ng paninirang damo, is the devil. Then yung good seed are the children of God. Yung evil seed, yung paninirang damo, are the children of wickedness. The harvest is the end of the world. The harvesters are the angels. Yun na ang mangyayari. Kaya, kailan nagtanim ang kaaway? Basa. Kailan siya nagtanim? Matthew 13:25, pakibasa. Praise the Lord. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Ayan. Habang natutulog, siyempre, tapos na sila nagtanim, matulog. Anong nangyari? His enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Kailan nangyayari ito? Okay, ganito. Meron tayong samba sa umaga. Meron tayong samba sa gabi. Meron tayong Word of God sa umaga, meron tayong Word of God sa gabi, meron tayong prayer sa alas 2, meron tayong prayer sa alas 9, meron tayong tinatawag na pray without ceasing. Kailan sisingit si Satanas na magtanim, maghasik ng evil seed kung tawagin? Pag tulog. Ibig sabihin yan, mag-ingat tayo. After the service, si Satanas maghasik yan ng masama sa atin. Mag-ingat tayo sa mga oras na nababakante. Maghasik yan si Satanas ng masamang binhi. Yan ang ingatan natin. Praise the Lord! Kasi si Satanas, humahanap lang yan ng opportunity, humahanap lang yan ng pagkakataon, kailan siya makapagtanim ng masamang binhi. Ngayon, ganito. Tuwing merong samba, tuwing merong service, o merong preaching, Word of God, ang tinatanim yan, yun yung good seed. Tinatanim yan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Nagamit lang kami. Yung tumatanggap ng salita ng Diyos na mabuti na kung tawagin trigo or good seed, ikaw ay magiging good seed din. Bakit? Kung ano yung itinanim, siya ang tutubo. Praise the Lord! So kung tinatanggap mo yung salita ng Diyos, good seed, maging good seed ka rin. So, panahon na maghasik na naman yung kaaway si Satanas,
Pag tinatanggap mo yung mga binhi ni Satanas na masama, kung tatanggapin mo yan, kung i-entertain mo yan, kung yan ay pinapaniwalaan mo, kung yan ay ginagawa mo, anong mangyayari? Magiging evil seed ka rin. Kaya, therefore, sa buhay natin, isa lang ang ating tanggapin, yung good seed. Yan lang yung ating pakinggan, yan lang yung ating gawin, yan lang yung ating unawain, intindihin at tupagin sa buong buhay natin hanggang ito ay lalabong sa buhay natin kung ano yung itinanim, good seed din tayo. Magbubunga tayo ng good fruit. Magiging children of the kingdom of God tayo. Praise the Lord! Paano ba maghasik si Satanas ng evil seed? Dami. Internet, daming kalukuhan dyan. Pornography. Sugal. Evil communication. Diyan kino-communicate yung mga immorality. Nandyan lahat. Diyan naghahasik si Satanas ng binhi, ng masamang binhi. Ikaw naman, kung yan ay tinatanggap mo, yan naman ay yung ini-entertain sa buhay mo, tapos nagagawa mo ang pagkakasala. Ang binhi ni Satanas na hinasik niya sa iyo, tinanggap mo naman, tumubo ito, nagbunga ito ng kasalanan, haharbisin ka ng Diyos. Pagdating ng panahon, yung mga worker of iniquity na tumanggap sa binhi na itinanim ni Satanas, yun, maging masamang binhi sila. Samantalang ang mga anak ng Diyos na tinatanggap lamang ang mabuting binhi, magiging mabuting anak ka ng Diyos. Bubunga ka ng kabanalan, bubunga ka ng katuwiran, maging anak ka ng kaharian ng Diyos. Pag-harvest ngayon, hindi ka makasama doon sa mga susunugin ng Diyos. That will be the end of the world. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga ungodly. Kaya sa buhay natin, kahit nakikinig tayo ng banal na salita ng Diyos, pwedeng umuupo dyan si Satanas magsulsul. Para paglabas mo, pakinggan mo siya. Posibleng hindi mo dito magawa, baka doon sa labas magawa mo. So therefore, kinakailangan maging watchful, maging prayerful tayo. Kasi habang nagtatanim si Kristo sa atin para tayo maligtas, para maging good seed tayo, para maging good plant tayo, para pag-harvest doon tayo sa kanyang kaharian, mag-ingat tayo, meron siyang kaaway. The devil, si Satanas, na naghahasik, nagtatanim ng mga masamang binhi. Kaya kailangan marunong tayong sumangga, marunong tayong umiwas, marunong tayong umayaw, marunong tayong maninindigan. Huwag nating hayaan yan makatanim. Huwag nating hayaan yan makarating sa ating isip, sa ating puso, sa ating mata, sa ating pakinig, sa ating kamay, sa ating gawa. Huwag! Para hindi yan sisibol, tutubo sa pagkakasala. Alam mo si Satanas, alam niya ano yung ating mga weaknesses. Kaya nag-i-spy out si Satanas. Paano kanya maibalik sa kasalanan? Basahin natin yan. Galatians 2:4. Praise the Lord. And that because of false brethren, unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. See, mag-ingat tayo. May mga false brethren na pwedeng gamitin ng kaaway. Hindi natin alam nakakarating yan dito sa loob. Pero, sikreto lang, i-spy out niya ang ating kalayaan na naangkin natin kay Kristo Jesus. Naangkin na natin yung freedom, liberty from the bondage of sin by Christ Jesus. Ano ang balak ni Satanas sa mga spies ni Satanas, mga espiya? That they might bring us into the bondage.
Para ibalik na naman tayo doon sa bondage of sin. See? O ibig sabihin yan, nakakapasok ang mga kaaway. Hindi mo alam, unaware. Pero kung maging watchful ka, prayerful ka, hindi yan sila makahatak sa iyo balik doon sa bondage. Baka ikaw pa makabalik sa kanila sa Panginoon. Praise the Lord! So this is like a tug of war. Parang tug of war itong nangyayari ngayon sa ating buhay. Kaya, sino bang nananalo sa tug of war? Yung malalakas. Kasi ang tug of war, hilahan eh. Kung yung 5 tao dito, nagtipon ang lakas, yung 5 tao doon, nagtipon din ng lakas. Kung yung lakas dito, umabot ng score ng 99, at ang lakas doon, umabot ng 100, talo yung 99 kasi mas malakas sila ng 1 point. Sila yung madadala. Kaya sa buhay natin, huwag nating minusan ang ating spiritual strength. Praise the Lord. Kailangan to the full. Kailangan maximum. Kaya nga, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Because we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers of darkness in high places. Principalities, lahat-lahat pa ng mga masamang espiritu. So, kailangan yung lakas natin ay more than enough to resist them, more than enough to overcome them. Kaya wag nating pakulangan ng ating spiritual strength para pagdating ng tug of war, hilahan, pagdating mag-spy out yung mga masamang espiritu na yan sa buhay natin, they cannot bring us again into the bondage. Praise the Lord! Para hindi tayo masama doon sa mga tares or evil seed. Para hindi tayo maging evil children or children of the wicked. Kaya, kailangan, tingnan mo ha, pag makinig tayo ng Word of God, see to it na spiritual-minded ka. Kasi pag hindi ka spiritual-minded, hindi ka ganahan sa salita ng Diyos. Hahanap ka ng ibang putahe. Hahanap ka doon sa iba. Grabe ang holy place na yan. Lagi akong natatamaan, lagi akong nainsulto, lagi akong napapahiyaan. Siyempre, pag may ginawa kang masama, yan ang mararamdaman mo. Pero kung magpakumbaba ka, gumawa ka ng tama, sa utos ng Diyos, sabihin mo, ang sarap naman ng pakiramdam ko dito sa holy place. Lagi akong napupuri sa salita ng Diyos. Lagi akong na-appreciate. Lagi akong nakukomfort. Lagi akong nabibigyan ng assurance of salvation. Kasi sumunod ka eh. Praise the Lord! Ganon talaga. Kaya, kung hindi ka spiritual-minded, lagi ka na lang salaman ang gusto mo, huwag ka nang mag-expect dito na dito ka ma-appreciate. Huwag. Bugbog ka talaga dito, sarado. Hanggang kung ayaw ka talaga magbagong buhay, you will be going out. Hahanap ka talaga ng masarap pakinggan na mag-suit, mag-fit sa laman. Ayun yung ayun yung tawag yan, tares. Tanim yan ng diablo. Hindi yan pwedeng mahalo doon hindi yan pwedeng pareho sa mga wheat na good seed na yan. Kaya, yung attitude natin dapat maging good seed tayo. Magtanggap tayo sa Word of God matalas, pero nagbabago yan sa atin, naglilinis yan sa atin para maglakad tayo sa Espiritu, maging masunurin, obedient tayo, humble tayo, faithful tayo sa Kanya. Tingnan natin, as a good seed, masarap ang pakiramdam natin. Tingnan mo, anong sinabi dito, basta ayaw talaga nila ng katotohanan, magbagong buhay, anong mangyari? 2 Timothy 4:3 hanggang 5. Praise the Lord. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears,
And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Yan. Praise the Lord! Meron talagang ganon. You can never expect that everyone that could reach into the church could remain until the coming of Jesus Christ. Meron talagang lalabas. Bakit? Sinabi diyan, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ayaw silang maka-endure sa sound doctrine. Kasi ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang magpakabanal. Ayaw nilang tanggalin ang masanglibutan. Ayaw nilang tanggalin ang mga bisyo. Ayaw nilang tanggalin ang mga karumihan, ang mga kasalanan. Ay, hindi talaga sila maka-endure. Bakit? Nasusunog sila eh. But after their own lust, yung kanilang inatubag, yung kanilang lust, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Hanap yan sila ng mga tagapagturo o preacher na masarap nilang pakinggan. Walang rebuke, walang matalas na doctrine of holiness. Puro lang ganun, yung huwap-huwap lang, pasarap lang sa pakinig. Puro good promises of God, love of God, kindness of God, lahat na puro na mga hindi tinatago yung totoo. Kaya yung mga tao, ito ang gusto ko, walang rebuke. Ito ang gusto ko, hindi ako pinapakialaman sa buhay ko. Ito ang gusto ko, walang personalan, hindi ako pinipersonal. Dito sa atin, sa Word of God, dahil iniingatan tayo ng Diyos, one by one tayo nililinis. One by one tayo piniperfect para ma-present tayo sa pagbalik ni Jesus. Perfect and worthy. Praise the Lord! Sa isa yan. Kaya, ganon. See, they shall turn away their ears from the truth. Ayaw nilang makinig sa katotohanan dahil masakit daw. And shall turn unto fables. Doon na sila makinig sa mga kwento na masasarap na kwento. Pag sinabing fables, these are the cunningly devised fables or cunningly devised stories. Hindi based on the truth of God, but based on the wisdom of men na masarap pakinggan. Pero para sa atin, on our part, who are giving the Word of God, tayo na mga anak ng Diyos na nanindigan sa katotohanan, anong message sa atin? But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Huwag kang huminto sa pagturo sa katotohanan. Kahit ano pang mga ma-feel mo na afflictions dahil sila ay ayaw nila, i-persecute ka nila o saktan ka nila, i-endure mo lahat yan, gawin mo lang ang pagiging evangelist. Ibigay mo ng todo ang katotohanan ng salita ng Diyos at ipakita mo lang, ipatunay mo lang sa buhay mo, sa gawain na pinagkaloob ng Diyos sa iyo na ikaw na nagbibigay ng Word of God, ikaw ang nangungunang sumusunod niyan. Make full fruit of thy ministry. Praise the Lord! Hindi tayo pababayaan ni Lord Jesus Christ. So, gusto ng Diyos sa atin, putulin lahat nagdidisturbo sa atin na mga gawa ng kaaway, putulin mo yan. Huwag mo na yang ituloy, huwag mo na yang idugtong sa oras mo, sa panahon mo, sa buhay mo. Putulin mo na lahat yan that trouble you. Para wala ka ng hindi ka na madisturbo. Maka-focus ka na. Makatuloy-tuloy ka na dito sa Panginoon. Praise the Lord! Basa Galatians 5:12. Praise the Lord. I would they were even cut off which trouble you. Yes. Gusto ko na sila ay maputol na mga bumagabagabag sa inyo. Siyempre, talagang magdidisturbo yan sa atin yung evil seed na yan na tinatanim ng kaaway ng Diyos. Kailangan putulin yan sa buhay mo. Hindi yan maka-affect
Hindi yan makabigay sa iyo ng kasala mo, ikalaglag mo, ikapahamak mo, hindi. Paano yung kasama ko? Ayaw makinig. Kung tanggapin niya yung evil seed, maging evil din siya. Biyaan mo yan. Ang Diyos na maghatol niyan. Praise the Lord. Let God be the judge. Alam mo, hindi basta-basta itong ating buhay sa ating paglilingkod kay Lord Jesus dahil pumasok na talaga si Satanas. Pati ang Bible house ngayon sa mundo, pinasukan na ni Satanas. Kaya ang mga Bibles ngayon, marami ng binago, marami ng binawasan, marami ng twisted, marami ng para lang na ang mga tao matrap nila, ma-snare nila, ma-deceive nila. Kaya ganon ang katotohanan. Lalot na ang grace of God, they change it into lasciviousness. Basahin natin yan. Jude 1:4. Praise the Lord. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Yes. Imagine that, turning the grace of our God into lasciviousness. So, okay lang sa kanila ang immorality. Okay lang sa kanila ang adultery. Okay lang sa kanila ang fornication. Okay lang sa kanila ang same-sex marriage. Okay lang sa kanila kahit paman ang mga vices, ang mga pinagbabawal ng Diyos sa work of the flesh. Okay lang sa kanila. But still claiming the grace of God. But still claiming the salvation of God. But still claiming eternal life. But turning this into lasciviousness. Ungodly men, turning the grace of God, our God, into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. How? They might not deny it by their tongue, but in work. Yung tinatawag na they profess that they know God, so they do not deny God in their profession. But in works, dyan na makikita, they deny Him, being abominable, and every good work reprobate. Ibig sabihin yan, sa mabubuting gawa, hindi umaasahan. Hindi maasahan makapagpaindigan, hindi maasahan na makapag-apply sa kabanalan, hindi umaasahan. Nandyan pa rin sa abominable. So, ganun ang mundo ngayon. Kaya tayo na mga binigyan ni Lord Jesus Christ ng pagkakataon na makaunawa at makaintindi at mamuhay banal sa Kanyang presensya. Dahil ang tinatanggap natin is the good seed which is being sown by the Son of Man, which is Jesus Christ, para maging good seed din tayo. Then, tulungan natin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Let's go and bring forth fruit. Praise the Lord! Kailangan talaga tayo manindigan ng buong puso. Kasi kung tayo ay gagamitin ng Diyos to proclaim the liberty, si Satanas din, gagamitin siya ng mga false prophets, false teachers, false pastors. Gagamit din yan siya. Kaya magmimit itong dalawa. The false and the true. Kaya kung hindi tayo magpakatibay ng husto, hindi tayo maging stable, hindi tayo maging steadfast in the Lord, how could we beat them? Hindi natin mabibit sila. Pero if we stand fast in the liberty, if we become steadfast and movable, sasamahan tayo ng Diyos. Sila, nasa Kanya, kay Satanas, wala silang magawa. Greater is He that is in you than he that is of the world. You can overcome them. Kaya ganun, huwag tayong matakot. Praise the Lord. Let us love the people of the world, but in terms of righteousness, holiness. Let us not compromise this to the world. Huwag natin i-compromise ito. Tayuan natin ito. At
Pakita natin ito para hindi tayo ang madala. Sila ngayon ang maliwanagan. Praise the Lord! Basa pa. 2 Peter 2:1. Praise the Lord. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Yeah. False prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Di mo mahalata na dinideny nila yung nagbili o nagransom sa kanila, because they used to say hallelujah, they used to say amen, praise the Lord, and whatever, praise Jesus, ganon. Pero sa work mo na sila makikita, dinideny na nila ang holiness of our Lord Jesus Christ. See? Ganon po. Kaya, therefore, let us be strong in the Lord for the sake of the people of the world. Let us be strong in the Lord for the sake of the victims of the devil. Praise the Lord. If these prophets, if these false teachers, so on and so forth, mga tao din yan, these are our mission. Sila yung mission natin. Kung tayo ang mission nila, ginamit sila ng kaaway unawarely, tayo naman, sila ang mission natin, gamitin tayo ng Panginoong Diyos. Praise the Lord! Para sa ganon, at least, meron pang maliligtas. Last verse, 2 Corinthians 11:13 hanggang 15. Praise the Lord. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yes. Hindi mo gaanong mahalata yan. Hindi mo gaanong ma-determine o ma-discern yan. Except you are spirited. No? Kung meron kang spirit ng Diyos sa buhay mo at i-compare mo dito sa Bible. This will be the judge, the Bible. This will be the so-called, ito ang mag-determine whether that is of God or not. Ito yung perfect. Kaya sa buhay natin, magpakapuno, magpakatibay sa salita ng Diyos at magpagabay sa banal na Espiritu, malinis, banal, huwag ka nang magrumi, huwag ka nang ng kasalanan, para sisidlan ka ng banal na Espiritu, hindi Espiritu ng maligno ang papasok sa iyo. Dahil marumi ka, Espiritu ng Diyos ang papasok sa iyo. Perfect Spirit of God. Praise the Lord! Kaya, this is all about the parable of the wheat and the tares. The parable of the wheat and the tares. The good seed are the children of God. The sower of the good seed is the Son of Man. The enemy is the devil na nagtanim ng evil seed, and the field is the world. The harvest, that is the end of the world. The harvesters are the angels. Those who are tares, these are the children of wickedness, shall be thrown to the lake of fire. The good seed, or the wheat, these are the children of God, or the kingdom of God, who are righteous and holy. Ito yung dadalhin doon sa kaharian ng Diyos. Kaya, careful tayong lahat. Maging steadfast tayo, maging unmovable tayo, mag-ingat tayo sa mga ginagawa ng nag-i-spy out sa atin, who privately spying us, to bring us again into the bondage.
But God forbid that they can do it to us. Hindi yan mangyari. Maging magpakalakas tayo, magpakatotoo tayo, maging sincere, maging warrior tayo sa pagiging prayerful. Gawin mo na ang pagtagumpay laban sa kanila. Conquering now and still to conquer. And let time go with the power of God with you. Yung hayaan natin yung oras, araw, buwan, taon na lumilipas na gagamitin tayo ng Diyos para hindi masayang. Let us give the rest of our days to serve God. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.